Start. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Throw your soul's fresh glowing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Dauntless was he, young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Give and to you shall be given. God his beloved Son gave. Gratefully seeking to serve him. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Morning in progress. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Naught else is worthy his love. He gave himself for your ransom, gave up his glory above, laid down his life without murmur, you from sin's ruin to save. Give him your heart's adoration. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Okay, mga muyo kita, mga kauturan. Gila, Pastor? Okay na? Sige. Sige, mga muyo ta. Dalayawon gamhanan kag maluluyo namon nga Dios. Una sa tanan Ginoo, nagadayaw kami,
simba sa imong ngalan sa sining kaagahon. Nagapangayo kami Ginoo kapatawaran sang tagsa namon kakasaypanan nga nahimo sa imo atubangan. Kag sa sining aga o Dios nagakalipay kami kag nagapasalamat sa sining patahom nga kagahon nga imo naman kami ginpukaw sa amon katulogon. Kag salamat Ginoo sa sining kabuhi naman nga imo ginhatag sa tagsa-tagsa sa amon. Gani o Dios sa sining aga samtang kami pamati kag tuon sang imong mga pulong. Buksi o Dios ang amon mga tagipusoon kag limpyuhi ang amon mga paghuna-huna agod mabato namon Ginoo ini nga mga pulong nga uyon gid sa imong kabubuton. Tagay o Dios ang kaalam ang tagsa-tagsa nga may mga bahin sa sining pagpakamaayo sa pamanagbanag labi na gid si Pastor Bacolod nga samtang o Dios saysay siya kag magapatpat sa imong mga pulong pun-i siya sang balaan nga espiritu nga amo ang giya sa iya Ginoo nga ang iya nga ang mga pulong nga magwa sa bibig hindi iya kundi imo o Dios. Gani sa sidi nga aga naga kalipay man kami kag nagapasalamat sa sining imo mga kauturan nga nangin kabahin sa sining hilikoton. Kabay pa o Dios sa tagi kami sa tagipusoon nga mainalwanon kagabay pa nga sa imo pagbalik mangin gabayan ini Ginoo sang amon pagkabuhi sa sining nga kalibutan kag ini mangin laygay gid sa tagsa-tagsa sa amon nga masapuan kami nga matutom kag mapaydayonon sa pag-alaga dira sa imo. Salamat gid ikaw sabat sa ang pangamuyo ini gid man gid namon nga mabaton bangod sa imo bugto anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much sa Katim Kabalaka, Elder Edmond Haliho. Welcome ang tanan sa karon nga aga mga kauturan sa aton programa sang aton nga NOC ang pagpakamaayo sa pamanagbanag. Ari kita sa ika-96 nga meeting naton. Halin sang aton nga pag-launch sang January 16, 2024. So, ika-96 ini, more or less, lakip na sang aton nga partisipasyon dito sa Mindanao nga ginatagaan kita sang schedule diri once in a while. Pero subong wala kita gintagaan kay ang focus dito sa Baan Seventh-day Adventist Church. So, hindi naton ma-miss mga kauturan kay pwede lang naton ma-review ang video dito sa Flies. Kung magato kita sa YouTube, ato dito ang recorded sa Flies Caraga. So, pwede naton kwaon dito kagibutan diri sa aton nga mga GC mga kauturan. Ang presentation since Sunday, Monday, kahapon nga adlaw. Kag karon nga adlaw, di kita makabilog dito sa ila, pero pwede naton to ma-replay. Mas maayo gani kay sa aton good comfort kung anytime pwede naton ma-replay mga kauturan. So ika-96 karon nga adlaw ukon nga pag-meeting naton Zoom meeting mga kauturan. So welcome ang tanan sa karon nga aga, Sister Cutie, Sirobaan, Mami El, sa Pulubulok, Elder John Pedrito, dira sa Kablon, sa Tupi, Sister Mary Joy, Elder Edmond, Sister Joanne, Sister Nena Moreto sa Victorias Church, Elder Nimrod Sarmoy sa Sagay Central Church, Pastor Russell Bilinario, dira sa Hinubaan District, Elder Ray Herios, Katim Kabalak, Elder Ray Herios, duha gini ka gadget ang gigamit mga kauturan. And of course, Elder Rujen Aloro, dira sa Himaylan Church, ako ni Bayaw, buda ka Indegal, yung asawa, ako ni Utod, no? So, nagabulog di sila dira sa Himaylan.
upod sa kay Toto Elmore dira sa Sydney, Australia, kag sa kay Tim Kabalaka, Pastor Gerson Kasipli, na Tim Kabalaka, si Pastor Kasipli sa Silay District, ka Tim Kabalaka, Jeremy Diquito sa bahin sang La Carlota District sa Kalatkat Isday Church. Katim Kabalaka, Elder Ricky Senpuigo sa aton COP Friendly Church sa Puente Villa Church. Kag of course kay Pastor Russell Porras sa Metro Bacolod 5 kag kay Bibo 1906. Pwede na siyang Bibo 1906 ma-rename. Kag ang isa diri nga perti kalaba sa iyang ngalan diri sa aton nga Zoom, pwede nga ma-rename naton para nga mabalon kag ma-recognize naton. Right? So, welcome tanan. Kag sa aton nga preliminary gusto ko ni sublion kung aton ibalik review mga kauturan tungod kay iban sa aton ara na ta sa reading sa aton yung church officers, pwede nato ni siya ihatag pagpinom. Actually, this material was shared to me by Pastor Dante Dabuco, ang aton nga stewardship director sa SIPOM, Southeast Philippine Union Mission. Ang iyang dissertation actually sa ayas nga bago lang siya mga doctor ministry ang munang iyang material mga kauturan. So, tithes and offerings kag amoy na siya. Ang tithes, mga kauturan, for the proclamation of the gospel and operation of the church. Ang offerings for physical development of the church. So, ang duties ng pastor, let the church appoint pastors or elders. Ang iglesia magatangdo sang mga pastor, mga ministro o kon mga elders, mga tigulang sa iglesia nga sila nagadiboto, nagabuhos o kon nagadedikar sa bulaton ni Jesucristo, and let this men see that officers are chosen who will attend faithfully to the work of gathering and the tithe. So ini nga mga tao tutukan gid nga ini nga mga opisyal ginpili nga mag-attender sing may pagkamatutom sa bulaton sa pagtipon sang ikapulo. Kung ang mga pastor nagapakita nga sila takos sang ilang pagkatinangduan, kag kung sila mapalta, mapakyas sa pagpahamtang sa iglesia sa pagkaimportante sa pag-uli sang iya sang Dios, kag kung wala nila ginatan-aw ini, if they do not see to it nga ang mga opisyalis idalom nila mga matutom kag nga ang ikapulo ginadala, pasulot mga kauturan, yara sila sa katalagman. If they are not doing it, they are not fitted for the church. If they fail to set before the church, kung sila mapalta, mapakyas, masipyat mga kauturan sa pagpahamtang sa iglesia, sa pagka-importante sa importansya sa pag-uli sang iya sang Diyos, mga kauturan, yara sila sa katalagman. So tama ka solemning charge nga gihatag mga kauturan sa Ginoo pinagi sa sining dinalan sa Espiritu Santag na mga kauturan sa Council on Stewardship, page 106, paragraph 1. And so, furthermore, ginpayag sining dokumento mga kauturan, they are neglecting a matter which involves a blessing or a curse to the church. They should be relieved of the responsibility, and other men should be tested and
to ride. How do you react on this statement, mga kauturan? Okay ra ba ni sa inyo? So, kung ina-neglect natin ini nga bulaton, naga-involve ini sa pagpakamaayo o kung sang pagpakamalaot sa simbahan. Pertino, daw hindi ko daw galiwasa ko sila maghambal nga blessing or a curse to the church. What do you think? No? Kag i-relieve sila sa ilang responsibility, kag iban nga mga tao tilawan should be tested if they are not fitted, and if they fail to set before the church, they are neglecting a matter which involves a blessing or a curse. Applicable ni sa aton sibo? Are we doing it? Mayong aga mga kauturan. Ha? Badaray? Para sa ako niya, applicable gini katama kay nag-promote ka bala subong leader ka sa sang iglesia. Nag-promote ka nga pauswagon ang buluhaton. Pero ikaw ya mismo wala ka nag-participar sa mga buluhaton sa iglesia kaangay sa pag-uli sa matutom sa imo halad kay kapulo. Paano ka hatag sang maayo nga guidance sa imong nga mga sumulunod sa iglesia, subong mo leader sa iglesia kung ikaw mismo nangin sa lawayon o makita naman kauturan nakita ko hindi gidya maayo sa sulod sa iglesia kung ang leader mismo amo ang hindi matinumanon sa paghatag o kung sa pag-uli isang iya dapat iuli sa Ginoo. Kinahanglan niya ining mga leader sa iglesia o kung ang mga opisyalis sa iglesia mismo ha. Kaya magigipasay gani ang opisyalis, hindi lang to ang elder mo. Hindi lang elder, hindi lang ang treasurer, hindi lang ang aton nga clerk, kundi ang tanan nga gitpili for gitpili mangin huwaran siya kay siya ang nagareplika, nagahatag sang replika sang pagpakamaayo sa Ginoo mo. Kaya paano ma-replika nimo di ang pagpakamayo sa Ginoo kay mo gani kina-practice? Kinahanglan para sa akon. Kinahanglan hindi gid niya pag-neglect ini mga butang nga ginahantang do sa Dios. So what if may ari to sa aton nga discussion sa group chat ng ligat. Ito muna wala na gini mabaton sa iglesia. Wala gid siyang takos, wala gid siyang fitted. What if kuna muna ang kimtang sa iglesia nga Sir Robert. amo na nga mareaksyon ang posible ihan guro na tabo da sa iglesia man. Sir Robert. Break. Para sa akong pagiging-professor, we are on the process ang pagpabaskog sa iglesia. It's open nga yung reaksyon na kita ko nagligad nga sa bando lang. Reaksyon sa mga utod mo ni, may mga ari kami di sa amon niya distrito nga nag-react gid. Nga ang kay gid promote ang si OP, nagwa ini nga mga statement na niya do pugusay. Pugusay. Sige ko yung angkon niya ginanbal, hindi niya pugusay. It so happen kay nagtuon kita kag gusto kita nga magmatinumanon sa tubang Ginoo. Nakit-an ini mga butang nga gineglect naton. Wala naton ginibo dapat naton gimuon. Nagpatuto na nato bala. Ang balilati naginimo sa mga daan nga mga ara sa mga stewardship directors naton. How tanigid promote ni sa mga una naton nga leader amo na. Kinakita naton sala ang ginimo nila kay wala ni gineglect nila ang bulaton nila kay nakitaan subong maayo ini para sa pakusuwagan sa bulaton kay sa simple sa personal sa personal kung nagatutom ka sa paghatag gano ka ang koneksyon mo sa Ginoo nagahapiit man. So di na ako nakita nga kadami kay ginabukaran ini tanan ang mga pagtudlo nga dapat itudlo sa mga lideres sa una nabukaran subong. Okay na lang gid Break, para sa Pastor. akon. Okay, kamen. Yes. Daw amo gini high time ni siya kay tubong iban ga reading pa lang kag iban anong mahimo naton sini ibalik ni sa nominating committee kuno. So actually, Pastor, pwede ka sulod?
Sulod, pasok daw hinay. Oo. Sa akong nga pagtanaw kag Audio siguro direke hinay. hinay gid. Hinay gawa. Kag ba basi ang imuda kwan. Mike. Sa ako na po si Iban tunog ang ang kwan. Di uli Imo man direke. hinay. Sige, Brother Ricky, sige be. Gibe. Hello. Sound check. Hinay gid. Hinay gid no? Hmm. Oh, niya, hello, sound check. Mayara man siya pero daw dalom duta ang tingog do hinay. Akon ba sound anay ha? Some fail to educate the people to do their whole duty. Ang iba na failure sa pag-edukar sa katawhan sa paghimo sa ilabugos sa katungdanan. Nagawali sila sinang parte sang aton nga pagtuo nga diin hindi maga-crear sang oposisyon kag magadala sang hindi maayo sa palamatian sa ilang mga manog palamati. Apang wala nila ginabantala ang bugos nga kamatuoran. Amo na ni mga kauturan. Tungod sang aton nga kahadlok, tungod sang aton nga katahap, nga hindi naton mahatag ang bugos nga pag-edukar sang mga katawhan sa mga kauturan. Kung ano ang ila bugos nga katungdanan. Nagawali pero parte lang sang pagtuo kay hindi gusto nga may ara sing mga oposisyon o kung may ara sa magagawa nga magapamatok. Nagawali part lang kay hindi gusto nga base hindi ma-please o kung mapamuot ang mga nagapamati. Kadi para kita siya nga may amo sina. Pero wala sila nagadeklarar sa bugos nga kamatuoran. Dira mang problema mga kauturan. So tungod sina nahadlok kita o kung natahap kita o kung kita nga mga pangulo, mga lideres ang aton iglesia o kung sino man nga naga-edukar, for that matter mga kauturan, we fail to educate the people in our preaching, in our teaching, in our education tungod sa oposisyon kag sang displeasure nga probably magagawa gikan sila. If that is the case, we are not declaring the whole truth. The people enjoy their preaching, but there is a lack of spirituality because the claims of God are not met. So ang katawhan, namian sila, nagapangalipay sila sa pagwali, apang ara ang kakulang sang espiritualidad. Enjoy lang na yan. Wali ka na pakadlaw, patawa, okay lang na siya. Pero kung parte na sa aton katungdanan sa Ginoo sa pag-uli, kag sa paghatag, amo na ang problema, makauturan. Kag kung parte na sa batasan ng aton tandugon sa aton pagpangaman, sa pagbalik sa Ginoo, amo na ang problema da mga utod. So his people do not give him in tithes and offerings that which is his own. Siguro na-encounter kita sina. Damo kita sang aton may kauturan nga hindi man niya paghukom ang aton diri. Wala man taya kay individual man ang aton responsibilidad sa Ginoo. Ini nga statement sa Espiritu Santag na kita ang magbana sini mga kauturan. Kung may ara gani sa aton sulod sa iglesia nga magnegatibo mga kauturan, ano ang inyo pagtanaw? Naga-practice o kung wala? Wala na po question. Pastor? Okay, pasok, sulod. Ato ni saluhan nga punto de vista karon nga aga. Good morning, Pastor. Yeah. Good morning sa tanan. Actually, Pastor, ang primero to nga kwan, basta ga-denial, Pastor, wala na siya gatuon, kag wala ga-practice. Now, may ara ko example, Pastor, nga hindi ko lang pag-i-mention sa nga church.
ina nga church nagkadto ko na sila to promote sang COP. Now pagtindog pa lang nako anya siling nila ara naman si Brother Nimrod sa pagkuan promote sang COP. Now nag-join sila sa COP pastor kag nag-withdraw. So siling ko nga nag-withdraw sila Brad nya kay hindi kuno nila makita nga pigado man sila coach ko oy hindi na siya amo nga once nga mag-join ka sa COP hindi ka pa pamanggaranon Mhm. hindi gid siling ko abi ninyo mga utod ako ara sa gobyerno but I'm from London kuya pero mga utod siling ko pero mga utod kanami lang gid sa Ginoo kay wala ko kwarta may somebody maghutik sa akon kadto to si Kwan naga ang Ginoo nagahimuno sang kawala nakon but sikan siling ko ikaw ang kanami lang sa Ginoo kaya ang espiritu ko grabe ang pagdevelop nga may isa ka church dira pastor naman liwat nga akon nga church aton nga church um bag-o lang na siya active. Mhm. Now, akon may ara siya nga personal. Sa akon lang ya is personal. Sige namon nga meeting so gapuli kami may gadulong sa amon. Sa sulod sang salakyan apat lang kami na ang Mr. and Mrs. and ang akon asawa apat kami. So ang akon pastor, ang akon pangunahuna hindi siya pagtagaan sang posisyon. Kay ti personal abi iya. And then sa pagkaaga pastor nagsigi ko pamati sang aton our of worship Ano doon? hour of dawn hindi ko pastor ka intindi nagdali-dali ko tawag siling ko Brad tagaan ta sa posisyon to buy peace with them but siling ko hindi siya pagtagai sang mga critical posisyon kay ti personal pastor. So ang sa ako niya part grabe ang pagtubo sang espirituhan nun. Kaya ako diri sa gobyerno makakita ko sang akon kontra ginaano ko gina siya. But ay nano ato. But the following nga makita ko sa ginayuhuman ko na lang siya. Pabayaan ko siya bahala kada. So amo na pala kanami hindi ang COP hindi magpamamanggaranon sa aton. Hindi espirituhanon gid so totoo gina. Tahong. Kung ikaw mismo nagatanaw sang simbahan that's why nga gahambal ko aton. That's why nagahambal ko aton simbahan. Nga may ara nga nagahambal diri sa aton ila simba. No, hindi. Kaya ang sugpon sa ang apelido ko Sarmoy Adventista del Septimo Dia. Now kung ditong simbahan sa Piak makakita kontra masiningan baw ang mga membro dito ninyo di kalain. So, makakita naman dito sa nga kanami sang inyo simbahan dito. So why ko gagaklaim nga aton simbahan. So ang COP pastor hindi kasi magpapamanggaranon espirituhanon gid iya. Ang amo nakasiling ko sa ila ano ang taga Mindanao nami espiritu diri sa aton hindi kanami kaayo kanami so amo lang ang akon ma-share pastor nga dapat tuon gid sila tuon gid. Amen. Amen. Pastor? So, it's not money, but it's about character development. Sakto ng Spirit of Prophecy. It's about character. Batasan man kauturan ang gina-develop dire. Yes, Kwarta yes, yan, anytime makita na ng kwartara na yan. correct. Importante Pastor? sa iya. Okay, pasok. Oo, mayong aga sa tanan. Dalimon. Sa akon mas pastor daw tungod ya sa siniya sa COP. Nga sa siling bala nga hindi gid siya pagtagaan posisyon. Kay ti sa akon pastor daw kadamo gid bala sa mga kauturan nga
dugay na gid sila sa pag-alagad sa Ginoo. Mhm. Pero ang problema lang gid bala pastor sang una kay way gid yan na edukar mo. Kung sa akon lang hindi man pwede nga hindi ta sila pagtagaan posisyon kay ti nang sa pag-amat-amat amo na nga gina-encourage ta mo ni gani nga rita sa team Kabalaka to para mag-edukar sa ila. Kay ti kulang lang gid ni sila pastor sa edukasyon nga ginatawag nga kay ti way niya natabo ya sang una pastor mo. Kay ti amo na nga tinguhaan tagid nga kita nga ari sa kuan nga mo na aga ni ako mo na sila nga dire sang una kada pungko ta istorya mga mga ang ginaistorya daw puro lang tanan daw wala panan wala pulos pero subong daw natingala ko sang sige sang sige ko attend dire sa platform sang an hour at doon kag pagpakamayo sa pamanagbanag. Ang akon istorya permi basta may ara ko ka istorya nga mga tawo tanan-tanan halos puro lang gid niya si Upi tistingin lang gid lang Amen. Ginoo. Ang una daw baka kutso-kutso pa ta makalibak pa ta pero ang halos daw na kuanan ko nga daw ang akon ginaistorya permi halos lang gid ni ang COP. Kay ti mas nami ang ikutso-kutso ang COP kaysa ikutso-kutso ang wala pulos pastor. Amen. Umutang gid edukasyon gid ya kapag edukasyon kag ti ang aton nga mga pastors dako gid ni ang responsibilidad nila kag kita man nga mga elders yung mga tigulang sa iglesia kaysa akon pastor sa experience namon dire sa Dos Hermanas mas humok edukaron subong ang mga estudyante ining mga pamatanon kumparar sang una nga tumuluo Mhm. kay ang halos dire sa amon mas kuan pa mag-COP subong ang mga estudyante nga naga-eskwela kumparar sang una nga mga kauturan nga mga nakaagi na tigulang sa iglesia, kaagi na mga opisyalis sa iglesia, mas humok ang mga kabataan subong. Mhm. Amo na nga akon gitinghuan tagid, gitinghuan gid namon dire sa Dos Hermanas. Ang ginahimo ko subong pastor para nga wala untat ang promotion sa ila. Gahimo gitagaan ko naman ideya sang isa nga nang nakaistorya kami one time ni Pastor Toledanes, dito pod kami ni Pastor Gerson. Ginhibo ko gid ang iya nga suggestion. Tapos reading sang tight reading gina-design ko gid na design pastor nga may ara gid duha ka gamay lang gid nga tion ginahatag sa ila mga tag 2 ka minutos, 3 ka minutos. Ning kasi OP bla pastor, Mhm. ginapatestimony ko sila antes mag-koleksyon sang tithes and offering. Good. Tiya mo na ang akon nga ginkwati ang mga kalabanan subong nga nagahimo sina. Ang mga estudyante kay daw siling bala nga grabe sila mag-COP subong mo ang mga estudyante pa kumparar sang mga sang una pa nga mga kauturan. Muna nga hindi gid ta maguntat edukar sa ila nga wakati bisan sa akon ko galingon nakasiling ko gani nga ti may ara man bala sa akon nga hindi ko malitgo nga ari sa akon halin sang una pa nimo daw halin pa bala sang gamay ko nga kete ang akon ginabulong bala pastor sang una ti sang hindi pa ta adventista kun kapoy ta ang akon nga ginabulong sa akon ti shot kati bulong sa kapoy is una ti aday ka adventista ko sang ulihin na edukar ko sining COP sige ko pamati adlaw-adlaw nga makakuan gid bala. Kuan ko sa akon ko galingon nga sige lang ko gali simba, hindi mo ko gyapon takos. Tigulang ko sa iglesia hindi ko takos. Kay nga may problema nga ara sa akon, hindi makuha mo. Nang ang mabulong ko sa kapoy ko, mabakal ko dilargo, mabakal ko bayo. Mabakal ko sapatos. Kay ti
Inabalang ginhimuan ka sang amo sina, ginubahan ka di largo, ginubahan ka bayo, kay tungod nga ginhulam mo. Nang hulam ka balati, hindi sa gusto nga hulamon, ti ginuba sa imo. Ti ang nag-abot sa panguna-una, siling ko, abot ang adlaw nga may kwarta ko, tabo ko kwarta, bakal ko damo-damo nga bayo, kag damo-damo nga sapatos. Amen. Kaya muna, ti pero gali, Sibsan Adventista na ko, tigulang na ko sa iglesia, ang dumot bala pastor, ang dumot, yapon sa akon, nga sige ko simba, pero hindi madula. Ti sa ulihin na siling kunawa ay gidpulos ang akon gali nga ginahimo, aga sige ko simba, hindi madula sa akon ini nga klase sang kinaiya. Pero nagpasalamat kay Kuya Pastor tungod siniya sang aton diyang pag-attend sa dako gid na liso. Base Amen. lang niya sa nga kuan na liso Oo. gid nga kala na akon asawa nga. Kada semana bakal bayo, kada semana bakal bayo. Tiga damo lang damo, hindi man masuksok. Kay ti tungod nga ti sa uli subong tingkod, akway na napulos mabay da. Tiyan mo na mo, di mo bala malitgo, pero gali tungod sining aton pag-edukar sa aton bilang mga membro sang Team Kabalaka, sigihon tagid. Muna nga ang isa ko ka number 1 agenda next year. Educate gid sa elders sang ining aton nga stewardship ministries sa bugos gid nga Central Negros. Amen. Mayong aga kabay pampakmayo sa aton tanan. Amen. Praise God, no? So, okay lang. Padayon na naton ang pag-edukar sa aton nga mga kauturan sa aton natungdan nga mga iglesia. What do you think ang aton ginahimo diri nga an hour at noon pagpakamay sa pamanagbanag? Okay pa ni, epektibo ni, kinalanon ta pa ni. Ano suno na nyo? Hindi tandiya pag-utaton, pastor. Okay, good. Amen. Ako kada ang length niya halos adlaw-adlaw ginasend ko niya sa amon district. Ginasend ko sa mga kilala ko, pastor. Bahala na bisan hindi sila mag-attend, importante gitagaan ko sila sang sang aton nga invitation. Kung hindi sila yung mag-attend, importante na imbitar ta sila. Amen. Kaya kung isa magid man ang internet sa ila mo, tiyan mo na nga siguro base amo man na ang rason nga hindi sila maka-attend. Basi man, damo man factors, no? Okay. So, thank you so much. Padayon na naton ang aton bulaton. Ari na kita sa aton nga devotional proper. Naglapas na kita sa alas 4. Ang Cadiz sa Manapla District, ginapagid na sila naghulat. Ihatag naton ang panahon sa ila sa aton nga pastor, dira Pastor Daniel Igunia, nga aton district pastor sang NOC. Kag upod sa nga mga partisipante nga makauturan dira sa Cadiz, Manapla District. Just post your comments, your greetings, your what dira sa aton chat box nga pagabasahon karon. Ihatag ko ang panahon sa kay Pastor Daniel Igunia. Ang panahon imo na, Pastor Dan. Mayong aga sa atong tanan, mga kauturan, kay mga kasiupian, I-open ta ang sining aga video. dako nga pakamaayo. Open ang video para makita. Alright. Nakita. Ana. Sa liwat, mayong aga sa atong tanan, mga kauturan, kay Aga. mga kasiupian, isa ka matahom nga pribileyo. Gahimo kita sining pag hiwat sa pagpakamayo sa Ginoo sa ilahon. Sining aga magasugod kita sa aton nga program, ang aton nga opening song. Iga-announce karon Pastor Bacolod. Kaya magasunod ang ating opening prayer, Pastor ni Romano. And after sina, amo ang aton nga may gamay kita nga changes sa aton nga program, Pastor Heber. Okay lang. Kaya nga tagaan ko sa aton nga message. Aton nga message. Lain niya pang mag-check.
Kuya Ismael de la Torre. Kaya basahon ko lang karon ang aton nga Council on Stewardship. Then proceed kita sa aton duha ka testimony. Ang aton maghatag sa testimony ni si Ma'am Teresa de la Cruz. So nga treasurer sa Manapla Church. Kaya isa man si Elder Gistrel Consulta, ang aton head elder sa Manapla SDA Church. So pagkatapos sa ilang testimony, magpamati kita sa response kung ibalik ta sa aton nga host ang ating program. So aton nga programa magpasunod sunod sa akon nga ginalawa. Mayong aga sa akin guys.
Let's pray. Dalayawan ka, labing balaan nga Diyos, yara ikaw sa trono sa grasya sa mga langit. Sa paghatag sa amon sing kahigayunan sa sining nga aga. Sa pagbaton sang mga pagpakamayo nga halin sa imo. Paagi sang imo mga piniyalan nga mga kanakan. Ginapangabay namon Ginoo ang mayong kondisyon sa internet, kaupod sang kaalam nga langit noon, nga imong ihatag sa amon mga abyan. Nga Ginoong Diyos, masaysay ang mga pagpakamayo nga ilang nabaton halin sa imo. Kag ini nga espiritu Ginoo, punsad sa mga katawhan, sa mga kauturan, sa bilog nga kalibutan, din Ginoong Diyos malabutan sining pagpakamayo. Ginapangabay namon ang imong presensya mangin kaupod sa amon sa sining nga aga. Kag Ginoong Diyos, patawara kami kung din kami nakapasubo dira sa imo. Amo ini ginatugyan sa imo. Bangon ikaw ang Diyos nga amo ginakilala. Sa ngalan o gahom ng Isus nga amo personal ug bugtong manluluwas. Amen. Alright. Sa liwat mayang aga sa tanan. Pastor Heber, makita na nga akon nga slide. Okay, klaro. Okay. So naghambal dire sa aton nga Council of Stewardship, chapter 30, danger in prosperity. Throughout the ages, riches and honor have been attended with much peril to humility and spirituality. It is when a man is prospered, when all his fellow men speak well of him, that he is in special danger. Man is human. Spiritual prosperity continues only so long as man depends wholly upon God for wisdom and for perfection of character. And those who feel most their need of dependence upon God are usually those who have the least amount of earthly treasure and human honor on which to depend. Sini nga passage, mga kauturan naga tudlo sa aton ang dako nga peligro, danger sa mag-prosper kita earthly treasure. Kaya base bala ang aton nga pagalingon mapunan sang pride kag makadulong sa aton sa dako nga peligro sa aton nga pag-alagad sa Dios. So tudlo sa aton diri nga so long as man depends wholly upon God for wisdom and perfection of character. Ini hatag sa aton sing paniino nga magadepend kita sa Dios sa pag-perfect sa aton character. Sunod diri, it is not the empty cup that we have trouble in carrying. It is the cup full to the brim that must be carefully balanced. Affliction and adversity may cause much inconvenience and may bring great depression, but it is prosperity that is dangerous to spiritual life. Unless the human subject is in constant submission to the will of God, unless he is sanctified by the truth,
and has the faith that works by love and purifies the soul, prosperity will surely arouse the natural inclination to presumption. Our prayers must to be offered for the men in high places. They need the prayers of the whole church because they are entrusted with prosperity and influence. Lastly, in the valley of humiliation, where men depend on God to teach them and to guide their way, their every step, there is comparative safety. But let everyone who has a living connection with God pray for the men in positions of responsibility, for those who are standing on a lofty pinnacle and who, because of their exalted position, are supposed to have much wisdom, unless such men feel their need of an arm stronger than the arm of flesh to lean upon, unless they make God their dependence, their view of things will become distorted and they will fall. So kataho mga kauturan sila nga pagkasulat ni Mrs. White para sa mga sumulunod. Ang aton mga kauturan nga pagpangamuyo. Ang aton iban nga mga kauturan nga ara sa taas nga mga posisyon. Damo mga lagko nga responsibility. Hindi sila madalas ang hatag sang kalibutanon ng mga bagay lagi hindi ini magatulong sang dako nga pag-prosper man sa ilang spirituality nagsubong man sa atong tanan na mga katungdanan sa iglesia. Sunod sini mga kauturan hatag naton ang tinion sa aton nga maghatag sang testimonya. Unahon ta si Elder Gisrel Consulta, ang aton head elder dere sa Manaplas Day Church. Mayong gabi sa tanan. Tama yung agas tanan. Morning. Pastor. Morning. I-end slide, i-end slide, kag isa ka gadget dara i-mute lang kay nagaiko. Di gani i-disconnect ang audio. Okay na, Pastor. Okay na. Bag-o lang gid nag-brown out. Uy. Ano ba? Sa brown out, pamay lang kay may UPS ang internet. So ay ko kabalo kung ano ni sa kalawig ang Pastor. May posibilidad nga lawig ni kung isa ga brown out damo ng problema di sa amon. Sa liwat mayong aga first time ko din maka-attend sa morning at dawn or pagpakamayo sa pamanagbanag kag maka-encourage man sa tagsa-tagsa ang nga mag-attend bala ang amo ni nga klase kay daw lain kun may kumbaga daw ma-miss mo kung isang grupo kamo nga morning devotional sa mga camping na so amo ning isa sa mga pamaagi nga maka mabalikan naton ang kung ano to sang una kag ang challenge ang galing amo na ang internet connection kay hindi masyado maka connect ang iban kag tapos kung may mga power interruption hindi madayon so mula na ang kuanda ang bulubulay pero anami lang kay makasigi-sigi istoryahanay kag
padayon na sa gihapon sa damo matun-an pagi sa sharing sa mga kautoran. So sa liwat may aga sa mga wala pa gali kakilala sa akon, siguro kalabanan wala pa kilala. Ako si Jisrael Consulta sa halin sa Manapla sa may MCC district, kag under sa kay Pastor Daniel Igunya. So nagapasalamat gid ko sa sininga kagayonan nga makahatag sang gamay nga reflection subong man sang testimony party sa COP. So una sa reflection nga part, salamat gid Pastor sa pag-share sang gamay nga reminders sa sinulatan ni Ellen White, party sa katalagman sang kabugana. So naga-remind sa aton nga dapat magakuan gid ta, andam nga kun magbugana na kita, not necessarily nga bugana ka nga damo ka kwarta, kundi para lang nga makuan ang aton nga paminsaron, maka-capture sa panghuna-huna nga hindi kita mangin maiya-iyahon, kay hindi kita magpaminsar kung sa baso patugani nga puno na kita, kundi nang mangin humble kita. So ang connection niya sa aton nga paghatag sa Ginoo sa COP ta nga hindi kita maghamba nga bastante na itong ako nahatag nang hindi na ako maghatag kay okay na to or okay na ako, hindi na ako magdugang pada. So pero kung humble kita, mas malapad ang aton nga ginapaminsar or mas masangkad makita ta kung ano pagid ang iba nga tawo gali kinahanglan man sang amuna nga kantidad or dugang pang support sa buluhaton para nga mas dako pagid ang malabot. Kag amo na nadumduman ko man ang sa nabasan ko sa child guidance nga gin-mention nga poverty in many ways or in many cases is a blessing. So kung tanawon ta ang kapigaduhon nga kontra sa sang kabuganaan ng blessing pa kung isa, maski makita ta sa mga Bible characters ang mga pros kay David sa times ang iya nga kabudlayan, mas nakita niya pa ang blessing, ang pagpakigupod sang Dios sa iya kumparar sa sang nagbugana siya sa dito pa sa gani na napakyas sang siya nagbugana na gid. So muna sang isa man ka warning sa aton bilang individual kag bilang iglesia man. Kay kung gisa kon dako ng pundo sang iglesia basi paminsan ta kun ano ng panghimuon kag malipatan ta na ang paghimo sang sari-sari nga ministry. So in terms naman sa testimony sa ako nga part kay ako ga obra ko sa kumbaga pagkabati namon sang COP sang una, gapaminsar kami sa mga pag-istorya lamda sa mga blessing bala nga halin sa mga ginagmay nga mga kuan may ara gakabatian na testimony nga maski kuan pa lang ng driver ng ang gahatag COP, grabe nga kuan nga pagtuo ang ginapakita nila nga maski driver ko kung sayin ko sila galing ya kay ang ila palangitan-an adlaw-adlaw ng hindi bala kuan ng fixed line sa amon ng mga empleyado nga nang fix ya kada bulan alang-alang kung pagpakamaayo ang lantawon sa financial nang kung mag-share ka sa simbahan na maamo ka na, do hindi mo madali-dali promote kay kuan mo nang hindi ka man kasi nagpagi sa pag COP mo may blessing ka nga mataas ang imo nga sweldo kay mataas ang imo sweldo kung magtaas man imo nga posisyon. So
nga kalabanan niya hindi why na ga offer dugang mga posisyon sa sa obrahan. So prosin ko sige lang ang testimony lang matabo lang kung ano ang mga ang pagbukas suno pagani kay David buksi ang akon nga mata agud mo makikita ko sang bag-o nga mga butang gikan sa imong kasuguan. So ang pagbukas sang bag-o nga perspective, bag-o nga panulok sa kung ano ang mga sari-sari nga blessings ang Ginoo. So eventually na train ang panulok nakon sa sina nga mga butang nga magsinikabi ka labanan daw ka mag-COP ka daw ka investment nga tag mo sa Ginoo. So ang in return gina-expect mo basically daw ka financial. So sa pagbukas sang spiritual eye nga ginahatag sang Ginoo sa iya katawhan. So nakita ko nga hindi lang ang financial ang iya nga ginasapdag. So may ara nga mga hardship kung gisa sa pag-budget sa pagpaigigo sang sweldo namon. Pero sang nag-COP na nag-amat-amat man nga daw kulo ka igo na kag daw ga okay ang daw kaya manggali. Daw may mga hardships kung gisa pero ara ang mga blessing arang sang mga nagligad lang ng daw budlay gid ng hard up gid kilabanan day after sa mga June or mga July na sugod pakadto sa sini nga mga binulan or sa October, November may gina-expectarya sa gobyerno. So mga July to September or August mga mamo gina ang daw ginakapos gid pero nang waay gid pa delayed ang Ginoo sa time sang kabudlayan ang ginapaabot nga increase na approve gid. So at least daw nakabulig-bulig sa amon maski hindi gid amo na kadako ang increase. Pero gapamati gid ang Ginoo sa mga kag ginalantaw gid ang mga kinanglanon sang iyang mga alagad. So kung mangin matutom ka lang sakdagon ka gid kay Ginoo kag una ang sa nasiling ko na hindi gid amo na ka daw ka wow ka gid sa amo ni siguro nga experience ang inyo nga alagad bangod kay sa nasiling ko na lain ang challenge sa amon nga mga empleyado nga regular ang sweldo lain na sa mga negosyante nga do kadasig lang nga makita dayon ang changes sa ilang financial aspect. So sa amon more on makita ang blessing sa mayo nga panglawas. So gin daw mas ang masakit daw hindi mayo kadayon kay may ara kung isang daw pamatsyag ka nga daw galain mo pamatsyag pero daw arab lang daw trangkasuhon ka pero hindi madayon. So sa akong gina-count ko na nga pagpakamayo sang Dios. Pero gapati ko nga hindi lang yan nga sila nga pakamayon ka sang Dios kay naga-COP ka. Kundi pakamayon ka sang Dios bangod kay maayo ang Dios. Kag waay siya nagasalig nga sa pag-bless sa aton pagi sa aton nga ginahatag kundi tungod kay maayo lang gid siya. So pero tungod sa iya nga pagkaayo amo na gahatag kita sa aton nga tithes kag COP ginapakita naton sa iya ang pagkalipay kag pagpasalamat ang aton nga loyalty sa iya. So ang budget mapaigo-igo na kag madisiplina ang isa pagid ka pinakadako nga blessing sa akon makita kung maghatag kita sa COP gakadisiplina ang aton nga paminsaron kung paano tama magamit ang aton nga kwarta sa ginpaggamay-gamay nga budget. Kag eventually kung madisiplina kita sa gamay naton nga budget pag nagdako-dako na pagi sa mga blessing financially mas mapaigo ta pagid kay naaanad na ta nga ang 80% na lang aton ginagamit. So pagka dako na sa aton nga sweldo mas dako-dako na. Amo nang ginahambal ang matutom sa jutay gid
matuto man sa madamo kag ang di matarong sa jutay di matarong man sa madamo. So salamat sa initiative sang church nga sang COP nga kung sa diin hindi lang nga para magdako ang pundo kag dasig magdako ang pundo kundi ang pamaagi ni sang Ginoo kung paano kita madisiplina sa aton nga paminsaron nga magsalig sa iya kay amo ni ang halos sa tanan nga aspect sa aton nakabuhi may pamaagi ang Dios kung paano magsalig sa iya. Sa mga inadlaw sa aton nga time, ginhatag ya ang Sabbath. Sa mga pagkaon, ginhatag ya ang mga matinlo kag naghatag siya sang mga utan para nga magsalig kita nga maski amo na nga aton ginakaon mas jutay ang opsyon pero may pagpakamaayo. So sa financial naton ara man amo ni ang tithes and COP naton nga para nga makatuon pagkikita sang pagsalig sa iya kag makadisiplina ang atong paminsaron nga siya gidyat ang nagahatag tanan kag naga-provide sa tanan-tanan. So salamat gid sa pastor sa pag lead man sa pag giya sa mga kauturan sa bilog nga distrito kag subong man sa kay pastor labi na kay pastor Heber sa NOC kung sa diin naghimo sang sini nga initiative man nga magasigi-sigi educate sa mga kauturan nga salig sa Dios magin matutom nga tulugyanan kag mangin magadulong man sa malipayon nga iglesia kag ululupod sa pag-alagad sa iya. So saliwat mayong aga. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Isunod ta si Ma'am Teresa de la Cruz, ang aton nga treasurer sa Manapla Church. Good morning. Morning. Burn out tara sa inyo. Nag-brown out, gold pair. Ilan? Grabe nga siya. Pastor Heber, good morning. Good morning sa tanan nga mga classmates sa COP. Good morning. Sorry, gid mga ka-COPians, hindi ko ma-share sa inyo ang amon nga ang ginhimo ko nga slide para sa amon nga report sa comparative report sang COP kag sa church tungod nga nag-brown out ara sa akong laptop hindi ko ma-send sa inyo pastor. Cellphone ang ginagamit ko subong hindi ko ma-send. Hindi mo lang siya i-send later sa akon para mapakita. Sige. Messenger, oo. Sa Messenger. Di na ko gani, testimony. According sa ginbasa ta kaina, sa ginbasa ni Pastor Daniel, it's all about ang pagtipon sang manggad. So hindi diri sa duta mga kauturan. So need ta nga ang aton nga preparahan sa aton nga itipunan sa aton nga bahandi amo ang langit non nga tilipunan. So kay kun diri kita magtipon sa aton manggad sa duta base malipatan ta ang aton nga Ginoo nga siya ang tag-iya sang tanan nga butang diri sa kalibutan kag base makasiling ta nga ina siya nga mga bagay aton na. So ginlaygayan kita nga dapat nga ang aton nga treasure aton nga itigom para sa Ginoo. So para sa akon nga testimony. So since hindi ko natawo sa Adventista nga family, na convert lang ko sa pagka-Adventista sa pag-graduate ko high school.
And since ato, so nakita ko sa akon nga mga ginikanan kay una sila nga na-convert nga daw tutom sila mag-uli sang ilang ikapulo. Pero wala ko kabalo kung tuto man sila mag-uli isang ilang halad kay sa nabatian ko sa ila, tights lang man ang nabatian ko sa ila. Ang halad siguro, anang siling nga kuot-kuot lang. And sa akon man nga experience, wala ko yan naga ano sang una, wala ko yan do hindi ko tuto maghatag sang tights. Nagsugod lang ko nga to nang uli sang akon nga ikapulo sang mayara na ko nga akon gid nga income, sugod na nga nagubra ko. And para sa offering, wala nang konpila lang. Wala ko naghatag sang offering wala ko balagi na plano. Kung pila lang da ang akon makuot, amo lang na akon ihatag. Kung maglibot maglibot ang sibot. So da lang ko mahulog. Pero ang first ko nga na ka-learn sang offering, ang paghatag sang systematic na offering atong may seminar diri sang una, siguro do 2001 or 2002 diri sa Victorias. And then gin pa fill up kami, tagaan kami card kag dito kami mahatag sang amon nga commitment. Kung masugod gid sa 1% or until pila ka percent ang imo nga i-commit sa Ginoo. So dito mga kauturan nag-commit po na una 1% lang kay hambal ko Ginoo niya ang akon nag-commit ko sa Ginoo, hindi lang sa kung kay sino-sino. So base hindi ko matuman ang akon nga gin-commit, so hindi manami. So dira ako nagsugod mga kauturan sa 1% dito sa Victorias na siya nga time. And then nagpabilin lagi ko sa 1% until nga nag-abot na ang OOP pa lang to before. Until nag-abot na ang COP dere sa atong nag-seminar sa conference. So kay ako ang stewardship leader dere sa amon nga church, ako ang nag-attend upod sang elder. Dito ko naintindihan kung ano ka-importante ang paghatag sang systematic nga paghatag sang offering. Kag dito mga kauturan daw wala pa gidto kay sang last year pag ito yung wala pa, may lang to, papel lang to ang card man Japon ang ginbutangan sa commitment, ginbutang sa box nga hindi gito pag i-open ang box. And later sang pag-seminar naman sinisang 2024, dira gid namon mga kauturan na pamblandungan ko ano ka-importante ang pag-practice ang systematic giving. So sa mo sina nga paagi bilang isa ka teacher, so kabalo kamo tanan mga utod nga ang teacher is puno sang loans and then jotay na lang nabilin. Pero ang pangamuyo ko sa Ginoo mga kauturan nga tagaan ko sa Ginoo sang other nga mga resources nga maka-sustain ko sang akon nga ginsaad sa iya, nga mahatag ko kung ano ang akon nga ginsaad sa iya. And ang Ginoo maayo gid mga kauturan, wala siya nagpabaya. So first sa to pa lang pagka opening sang klase, ginhagad ko sang akon upod man nga teacher nga ma-prepare kami sa amon papers for promotion. So hindi gid ko ya mga kauturan kay nagdotamaran ako kag ko katigulang na sa akon magay pa ko na intra way gani ko nagpa-promote sang huben pa ko. Bili hindi wala na iya pa edad-edad. So nag-upod ko sa iya mga kauturan kay napilitan niya gid ko. Nag-prepare kami sa amon papers and then approve man. So pasalamat ko sa Ginoo, ko siguro amo ning ginhatag sang Ginoo sa akon. Ang ginsabatya sa akon pangamuyo nga other resources. And after sa akon, sinilang mga 3 weeks ago, so si partner naman, si Habi naman ang nakabaton sa promotion. And sining ko muna ginhambalan niya ko
as hindi ka ginasugid ko sa inyo ang ako niya nga partner hindi Adventista. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga bisan amo na siya, hindi siya pareho sa aton, pero hindi siya prejudice sa aton nga faith. In fact, nang siya pa na iya ang daw nami mag-share sa mga nami mag-share sa iban, like magbakal siya mga food, mambala siya kung ano ang mga lunod sang food, kay hindi kami magkaon tungod Adventista kami. Amo na siya mga kauturan. So 3 weeks ago nagtawag siya sa akon nga gin-inform siya nga nang na-promote siya. Kag hambal ko te, amo na ang kaayo sa Ginoo sa imo kabuhi. Saying ko ang akon yung ginahimo sa church, ikaw ang gabaton sa pagpakamaayo sa Ginoo. Instead saying ko nga sa akon, ako tani, so ikaw yang nagabaton. So amo na kayo sa Ginoo. That's why saying ko ang pagserbisyo sa Ginoo unlimited. Di ta paglimitahan ang aton yung pagserbisyo, pag-alagad sa Ginoo, kag paghimo sa mga buluhaton ko anuman nga mga task ang iya nga ginhatag sa aton, hindi ta dapat magpatamad-tamad. Kay ang blessing sang Ginoo amo na siya kanami maghatag sa mga pagpakmaayo. So ibalik ta sa iya kung ano ang para sa iya, kay ina siya ginpakamaayo niya natangadaan. So wala ta sang rason nga hindi ta pag-iuli ang para sa iya. Tungod sa mga hindi maisip nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, hindi lang sa financial nga pagpakamaayo, kundi sa anuman sa ikayong lawas man. Kay masking ko kaisa nagabatsyag nga nga daw malain gid ang aton nga pamatsyag, pero wala ga kadayon tungod nga ang Ginoo kabalo na siya magtatap sang iya nga mga katawan. So amo lang na siguro ang ma-share ko sa inyo. Saliwat, good morning sa tanan. Thank you, Sister Teresa. Permit sa Teresa aton nga platform nga join ka dito man sa Mindanao. Okay. Pastor Dan. Alright, so madamo gid nga salamat Ma'am Teresa and also Elder Gisrel Consulta nga aton head elder biskan sa nga circumstansya nga inyo na experience da subong burnout, but ang Ginoo nagahatag sa pribileyo nga mapadayon gihapon ang na schedule ta nga part. So pastor, sila lang siguro na yung duha naghatag sa testimony. Balik ta sa imo ang part. Brother Dismer din na. Galain niya pumatsyag. Tayo matsyag ya. Oo. Hinumdumi ang saad nga dili mapakyas, ang grasya nga gikan sa langit kanunay nagawas, giandam nga puno sa atong manluluwas, gikan sa tuburan ngaway pagkaubas, ihatag lang ang hanad-alang sa Ginoo, iulita ang balaan nga ikapulo, ug sination ta ang grasyang
sa matinumanon niyang katawhan. Pagkamatinumanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makaabli, ug ibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan. Tapuson ang buhat pinaagi sa hala, maabdan sa minsahian, mga hamiling kalang, ditang tanan maoy mutindugo mo padaya, sa tingog sa manulundan nga naglupad. Pagkamatinumanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makaabli, ug ibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan. Pagkamatinumanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makaabli, ug ibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan, ug ibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan. Pastor Leo. Kasi wala si Pastor Leo, yatag ka lang kay Elder Berne Bakilabat ang closing prayer. Hindi magapangamuyo kita. Alang doon, langit noon, balaan namon nga amay. Tagiya sa amon nga kabuhi. Salamat o Ginoo nga sa diin ikaw nagpabugtaw sa amon, nagpabangon, nag-alay-ay kag nagtipig sa amon mga kinabuhi o Ginoo. Nga sa sining kagahon pamati kami sang imo nga mga testimony o Dios. Kag kabay nga ini nga programa magpadayon sa buo sa pagpakamaayo sa mga katawhan o Ginoo. Nga sa diin amon makabuhi kag ma-practice sa amon nga personal na kinabuhi o Ginoo. Kag kabay nga madamo pa ini nga ma-share kag mangin buhi nga testimony sa tagsa-tagsa sa amon mga kinabuhi. Salamat o Ginoo nga ikaw gid nagupod sa amon kag nagsabat sa amon pagampo, hilabi na gid nagpatawad sa amon mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Okay. Salamat ni madamo Pastor Dan, pasimiyara ikaw nga idugang o kun pasalamat
subong sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, November 5, Pista Opisyal, di ba? Holiday subong. Holiday. Negros Day. Oo, so Negros Day ni. So, nami kita ni kung naka-join ang tanan-tanan dire kay total wala man awat, wala man klase, wala man obra. So nakabuylog no. So salamat na nagbuylog kag ari ang iba naton nga mga kautoran. Siya tag sa mo panahon Pastor Dan, basi ba imo ikaw nga idugang may eksperyensya ka man bilang COP 10% or more giver no pud sa mga kautoran naton dira sa distrito. Guys, salamat gid Pastor Heber sa paghatag sang pribilehyo. First time naman ni sa MCC District na maka-hold sa morning at dawn worship. Kami ang sponsor. Kaya nagkakataon lang kay naglayan mamatsag ni Iyo Ismer. Ari kami kasubong sila panimalay. So nagayo gid siya nga daw hindi gid kaya. Kung mas basta ko may sa kaya katulog kagabi. Nagsakot nga experience sang COP last year 2023 sang bulan sang December ito ko na encourage nga sugod naman sa nga paghatag sa COP. Kaya timing man nga isa man ka pribileyo nga ginhatag sa akong sa Ginoo nga nain ko sa NOC as a worker kaya na-assign diri sa Cadiz District. Kaya dito nagsugod ng akong commitment before sa nga send missionary pa ko pag-abot ko sa nga nahimo ko nga EM Adventist Mission nga na-assign sa Nigaran. Wala ko naka-experience nga maghatag sa COP. Kaya hambal ko sa Ginoo kung tagaan niya ko privilege sini nga tuig inhatag sa Ginoo sa akon ang dako nga pagpakamayo nga nain sa NOC. Amen. Ito nagsugod Pastor Heber sa pagkumitar sa given na ang kaise kay ginabili na sa conference ang COP akong ginag-withdraw. Whole ginagin-withdraw ko kay gusto ko kita sa mga kulturan man. Nga kung diin ko nga simbahan nga magsimba kung tunong nga ma-withdraw ko nga akon nga COP dito ko na ginabilin. Kaya isa man sa mga kipakita ko sila nga bilang bag-o na kasulod nga district pastor sa akon nga sitwasyon subong hindi gid man hapos ang adjustment financially sa imong nga leadership ang sistema sang pag-lead out sa mga kauturan especially sa money matter. Pero natingala ko Pastor Heber kay arkila kami balay diri karon sa Cadiz. Dako-dako man ako rakila mga 4,000. Kaya kada bulan may bulanan ko sa akong bata 2 ka bilog ginagatas. Mga total ko mga 7,000 siguro. Plus ang akong motor nga 5,200 ang bulanan. Sa subong nga bulanan ko sina. Kung total-totalon ko ang akon nga sweldo, ang akon nga salary nga gina baton sa NOC kada bulan. Dira lang tanan mo. Haluson ko hindi kami kakaon ni Mrs. Kaya dira ko nakita ang grabe nga pagpakamay sa Ginoo. Before sa EM ko dito ko sa Hinigaran sa ila ni Elder Junji nga compound. Libre kami to balay, libre kami to kuryente. Libre kami tubig. Kaya isa man to ka pribileyo nga gihatag sa Ginoo sa akon pagi man kay Elder Juliege nga gin-adapt ko sa simbahan gitagaan nila ko allowance ka 10K plus ang akon nga EM nga 16,000. So kung imo totalon 15,000 ang EM. Imo totalon naara sa mga 25 akon nga allowance before. So medyo daw-dawa. Pero natingala ko nga hindi pa gani kabutan sang isa ka bulan.
mga kap naman ko kung din ko mangita sang inog sustain kay during that time ginagatas na akong bata. Ginakulang dya, grabe gid pagkakulang. And then start niya grabe ang edukar sang COP, grabe ang encouragement sang COP. Ambal ko Ginoo kung makasulod man ko sa hindi sang 2024 commit ko niya. Nga una pa lang gani nga bulan nga commit. Ginhatag dahil sa Ginoo sa ako ng dako kayo nga pribileyo ang balaan nga responsibilidad nga mga isa ka district pastor. Dito dahil akong gibaton usa pa lang gani ka bulan nga commit ko ginhatag dahil sa Ginoo sa ako ng pribileyo nga mga isa ka district pastor diri sa MCC. Amen. Kaga sige ko grabe ang akong pangunauna, grabe ang akong nga struggle sa akong nga mind when it comes financial. Tungod kay pag-abot namon diri sa MCC district nabalakan na kami kung possible although may ara kita ginasaligan sa inusoy nga allowance pero nagiging akong gi-balance medyo kulang gid mo. Pero ambal ko nga Ginoo ikaw nag-assign sa akon di kag may gamiton ka mga kauturan pag-abot di amon diri sa MCC kay gin-asap kami padala ni Pastora Caros asap ang pag-report wala na gani ko ka-pervel sa hinigaran tungod kay nahangin ang district isa ka bulan. Wala kami gamit diri pero pag-abot namon diri put sa bugay sa Ginoo mga kauturan diri gi-akomodar kami gitagaan kami sa mga pagpakabutang. Hiligdaan namon ang bed namon ginhatag sa mga kauturan ang amon nga mga pinggan kag baso lutuan ang gasol kag ang tanan gid daw gid provide sa amon nga aran sulod balay mga kauturan sa kadako nga pagpakamayo and then starting sa to kada bulan ang problema sa monthly sa balay no ambal ko Ginoo din ko ni makuha man kay nga din total ko igo-igo lang sa among pagkaon kagang monthly sa akong motor kagang ang bulanan sa akon nga panggatas sa akong bata igo-igo lang gid ang ginabaton ko sa inusi Ginoo din ko ni hatpaon ng iban man rambal ko Ginoo sa sini nga setting hindi niya kabangdanan nga mutaton ko akong commitment tungod kay ikaw ya komitado kagid sa akon niya sa wala pa ko nag-commit sa imo ya komitado kagid sa akon niya damo ko ya lapses sa imo pero hambal ko sa Ginoo wala kagid kapaslaw sa akon so many times nga damo ko mga himo nga mga paslaw sa Ginoo pero nakita ko grabe ang Ginoo until now amo na ma-testify ko gid nga para sa akon nga mga nagapangabudlay layman man nagahimo man sa canvassing o kon sa mga ara pa naga fill in line pa sa ministerial work hindi gid mo ang gamangdanan nga ang kapigaduhon mga aton pag-commit sa Ginoo nga ara kita sa down nga level sa aton financial nga mong kabangdanan nga dili ta maghimo sang commitment mo tagid nga biskan ara kita sa hindi maayo nga sitwasyon unahon tagid panguna-una nga una nga daan faithful ang Ginoo sa aton so ang response naton sa faithfulness sa Ginoo kung ara man ta sa dalom nga setting sa aton nga kabuhi still ang aton nga commitment nagpadayon so muna Pastor Hiver isa ka miracles nga sa amon subong nga kabuhi nga mayara ko subong nga ginahimo nga isa ni ka pagpakamayo sa Ginoo sa akon nga may ginhimo ko subong nga vlog kung ma-search niyo Mission Possible wala pa na sang blue check pwede pa na katikawaton sa mga vlogger man nga iban ang akon ginhimo nga mga vlog nga mga bisita ko sa mga simbahan may magian ko na nga mga luoy gig vlog kayo nga nagaobra sa kampo nagahilamo nagatapas o kon dira sa mga gilid-gilid sa mga uma nga daw kaluluoy kayo ginahimuan ko na video dayon tapos hindi lang kay pangamuyo akon nga gina-offer
Hindi gagabilin man ginagmay nga mga amount. Hindi gid man dako kayo. Kag after sina nga mga pila ka mga semana, may mga viewers nga ato sa gawas maka-view sina kag bigla lang mag-chat sa akon nga sir, pwede ko makaabot sa akong bulig sa nga tao, So isa man na nga naka-encourage sa akon, biskan limited kayo akon nga financial, pero in the other way, ma-utilize mo gali, ma-manage mo gali, kanami gali ang flow mga kauturan. Kag damo na lang nahimo ko nga video kag hindi gid man dako gid man nga panghatag, pero ang akon nga pinaka-point nga videohan ko siya para damo makalantaw sang iya kahimtang kag makaabot man sang pagkamayo. That is transparency nga halin sa iban nga mga function nga gipadala, ihatag ko na sila transparency kag ginihimuan ko man sang content. So natingala ko nga naka-sustain kami until now, Pastor Heber, nga setting bala. Hindi ko ma-explain kung ano pagpakamay, ginano pag set up sa Ginoo, hindi kami magutman, naka-extend kita sang ginagmay nga bulig. At the same time, sa pagid ka pagkamayo nga hindi sa akon nga ang aton nga edukasyon diri nang iwasan ang pagpangutang. So sa ako naman nga side, hindi kami ka pundar sang gamit, hindi kami mangutang, iway kami cash nga dako mo. So nga akong ginahimo, nangutang kami, mat-amat lang, manage sa financial para maka pundar kami sang gamit. Like ref, nga kinanglanon mi sa balay, mga foam man nga medyo lapad-lapad, muna, amat-amat lang. Pero wala nagpabaya ang Ginoo. Sa akon nga na-experiencehan is a miracle. Nga grabe ang Ginoo mga bless kung maga-response kita siya commitment sa aton kag sa iya nga pagpakamayo. So, una gid pasalamatan ko ang Inose, ang admin, subong man sa aton mga adcom nga kabilugan dira sa opisina nga gi-entrust sa akon ang ini nga distrito subong man sa aton nga execom. Salamat gid kayo sa inyong pagpakamayo man nga gi-extend alin sa Ginoo sa akon kabuhi ug sa akon family. Pastor Heber, balik ko sa imo ang Experience with us. panahon. Amen. Experience with us. Pasalamat man sa ADAP para malipay man si Mami Rica. Aton nga Ay, yeah. director sa Hindi ko malipatan si Mami Riba. For nakasulod ko sa ADAP 2017 after ko nag 1,000 missionary. So balik naman after ko sa training at libog ko kung sino naman mag-sustain sa akon, balik ko sa akon area. Kag isa man ka pagpakamayo nga paagi kay Pastor Only, kasulod ko sa ADAP, amo to nga nagsustain sa akon for almost 9 years nga ara ko sa field sang applicant. Kag throughout ups and downs sa akong kabuhi, kag may gamit ang Ginoo, may mga instrumento ang Ginoo nga magpabakod sa akon, nga magpadayon, nga magpabilin. Until now, are na baton ko na Amen. pagpakamayo sa Ginoo. Praise God. Akong ginma isa-isa. Kag isa miracle. God bless my son. Thank you again, Yado, Pastor Dan. So makato kita kay Sister Teresa aton nga treasurer sa Manapla Church. Ipakita niya ang ilang graph sa ilang giving trend sa tithes kag COP, no? So naku-host na naman ikaw dira, Sister Teresa. Pwede ka na maka-share screen. So, i-open mo lang imo file daan kag i-share screen. Okay, so we're excited to look at that. Look at it. Wait lang. So ini nga presentation, iyalan ni sang Manapla Church, no? Kag ako nakasigahom nga tungod sa promosyon sa aton nga
pastor dara Pastor Dan may ara na ning agi ang distrito. Pastor River, sino ang previous nga district pastor di? Ang previous sa district pastor dira sa MCC Manapla Cadiz Kaduaan si Pastor Jeter. Jeter. Pastor Jeter, okay. Pastor Jeter Canoy. Okay. Dali. Tara na. Pabulig das bata. Good morning. Morning. I-share screen da siya dalo. Na-open na tong file mo nga PowerPoint nga may graph. Take your time Wala problema. Pista official sa mga Negros. Share. Nasa share. Share ko lang. Click ko lang. Okay. Once again, good morning. Slideshow lang, Esther. Okay. Slideshow. Sa baba na may slideshow. Option. Para madako-dako. Talom, ma'am, lihog tapindot, ang pula. Ay na, pula nga daw may garo. Pwede mo na. Yan. Okay. Okay na? Okay na. Okay. Apply na lang na. Good morning once again. So, ipakita ko sa inyo mga ka-COPians ang amon diri sa Manapla nga tight and COP comparative report. So, ano lang ni siya 2024 lang kay daw hindi gid manami ang 2022 kag 2020. Hindi ka manami. Hindi gid manami kung tan-awon kay daw hindi ka ma-inspire. Daw masubuan ka magtan-aw. So, ang amon nga January, wala ko nabutang ang iyang percentage. Pero, sang January namon, arada nakita ninyo mga utod, ang ako nabutang galing ang amount. Pero, ang iyang Gendex is 4.31%. Ang amon nga COP, sa amon nga tights. And then, ang sa February is 3.31%. Ang March nagnubo. Ang March nagnubo pagid 3.19%. Ang April is 5.14%. Ang pinakanubo namon mga kauturan is ang May, which is ang May tani may mga kaayuhan pero dira pagid nagnubo ang amon nga COP. Yung naghimo na lang siya nga 2.87%. Ang June, medyo nagtaas-taas siya, is 5.62%. Ang amon nga July. Ano ang factor siya ni Sister Ter yung nagtaas ni ang John? Dira paguro na ulihi, guro hatag pastor ang ang COP. Pag abot sang May, daw wala ginayo na hatag siguro. Kaya todo daw damo itong mga program. Wala kami nakatipon gid mayo sa church nga Sabbath bala. Oh, okay. So wala nakatigayon uli sang May. That's why sang June nagtaas siya. And sang sang July is 5%. 5%. Ang July. Ang August Tigkariwi ni. Tigkariwi ni. Taas man? Taas man 7.6%. Ang August. Amo na pinaka-highest namon pastor ang August is 7.6. And then nagsarurot sang September nag 4.91%. Pagka October ni 4.82%. So ang amon nga active members sa church is 50, mga 50 plus. Tungod nga may ara kami mga bata ng mga simbahan ng ibang members dito na nagasimba. Ang nabilin da sa mother church do mga 50 plus na lang. Pero
sad to say nga ang nagahatag sang COP is only 9 lang kami. Mhm. Salamat mo. 9 lang kami, Pastor. And the rest, daw may ara pa nga daw ka prejudice maghatag kay may ara man sila mga rason. So that's why solicit ko prayers nga kabay pa nga tandugon ang tagipusoon sang iba nga mga kauturan nga magano sila nga matalupangdan Manila kung ano kanami ang pagpakamaayos ang Ginoo, labi na gid ko nagahatag ka, nagapractice ka sang systematic giving. Kay lain gid ya mga kauturan kung ang aton nga paghatag ng ano lang pagustuhanay lang kay ina na eksperyensyahan ko na siya mga kauturan nga sang una sang nagauli ko sang kapulo pa lang kon pagkadawat ko sang mga pagpakamaayo i-separate gid na nakon una ang akon nga ikapulo. Wala ko gid na anay ginabuhinan para pang gasto kung hindi ko makuha ang akon ikapulo. So sa sina nga practice na eksperyensyahan ko kon nga hindi ka gid mawad-an maskin hindi man sila nga damo-damo ka gid kwarta pero bisan 10 pesos lang o kung 5 pesos o kung bisan small amount lang hindi ka gid madulaan. Mhm. Pero kung wala ka nagapractice ang pareho sina nga pagkadawat mo dayon mo to waldas kundiin and then ang mabilin amo na lang imo ikapulo basta 10% lang ang mabilin. So do wala kagid hindi kagid experience ng manami ang experience. Bisan ano mo amo hambal pastor kay ina nga bisan ano mo nga paninguha kulang gyapon. Ulang gid. Bisan nagauli ka kulang gyapon. So dapat gili nga i-practice naton nga kuhaon ta gid una ang iya sang Ginoo. God first gid. Practice nga God first gid kay para tuloy-tuloy hindi ta mabudlayan pero kung kaisa hindi ta pag-ibasol sa Ginoo kung ano man ang matabo sa aton nga mga finances pag-manage sang aton nga finances kay ara man na sa aton kung paano naton i-manage. Kung kaisang iba niya nagabasol nga masadi nga nagtuto man ko uli, nagauli man ko, nagahatag man ko sang offering, di amo man ko gyapon, wala gid ko pakamaayo sang Ginoo. So wala ta na goro right nga maghambal sa Ginoo nga wala ta gid pakamaayo kay actually una-una na ganing pagpakamaayo sa aton sobra-sobra pa para sa aton ang mga kauturan ara sa aton ang pag-practice kung paano naton i-manage ang aton finances kag above all ang unahon tagit ang Ginoo sa aton nga pag-uli sang aton nga ikapulo kag sang aton nga systematic giving. Dapat kung ano nga aton naging promise, kung ano aton naging commit, amo gid na kay base kung kaisa nag-commit sa amo sila and then wala ta man gin follow ang aton nga commitment, wala ta man gin sunod, amo na amo na pastor amo na akon nga amo lang ning amon nga slide nga ma-share Okay. now. Okay. Taas gid ang inyo ikapulo, no? Ang ikapulo taas gid. So, amo na gid pastor ang ginapalabi sang iba nga mga kauturan. Importante makahatag ikapulo. Ang the rest bahala na si Batman. okay na siya i-compare siguro sa 2023 to nga graph kung pagwa mo daw namin na siya gawa ang 2024, no? Oo, ang ano pastor, ang totoo, ang 2023 kag 2022, ara lang gid kami sa mga 1%. May ara pa 1% lang. may ara pa gito gani pastor less than 1% pa gid ka. Naman. Meaning ang isa ka membro makatag pulo ka piso ang halad ya 1 piso lang bilo pa. Mura sa buwaya. Oo. May ara na gani pastor yung hatag lang niya tithes, wala na offering. I see. May abroad ka mo siguro nga naghatag man that tithe o kung wala? Wala. Dra lang gina siya sa Oo, dire lang gini sa amon since 2023. Since nga nag-abot si Pastor Kanoy sa amon last sang siya pa di. Dara nagsugod.
ang letter part ni Pastor Ringo, daw dira na nagsugod nga daw nagdako na mo yung tithes galing ang offering amo gina-permi ang masubo. Pero sa tithes daw hindi problema kay mostly gahatag man gid tithes maskin ambot lang. Ginoo lang ng kabalo sa ilang paghatag sa ilang kapulo. Sige. Amen, amen, amen. Amen. Thank you so much sa aton pinalangga nga treasurer sang Manapla Church. Ipadayon lang naton ang pag-encourage, ang pag-edukar, kag ang pagpadasig sa mga kauturan through sa aton nga mga testimonies kag padayon edukasyon, no, kay agutong pagpangamuyo gid of course, no, kay di nato ni mahimo sa aton lang kaugalingon paagi lang gini sa gawom sa balaan nga espiritu. So pwede mo na dira ma-end ang imong presentation slide. Thank you. So kato kita kay Elder Ray Herios. Brother Ray, come in please. Saliwat mayong aga mga kauturan, mga kasiopyan, yari naman kita karon sa pagtuon sa aton nga balasahon sa sininga aga para sa aton nga devotional. Sa aton nga balasahon in heavenly places, yari kita karon sa November 5. Natiguluhan siya, The Light Bearers on the Way to Heaven. Kanami makuturan, mga light bearers kita, mga siopyans on the way to heaven. Kasi lang sa aton nga pagtuon. Ang aton nga text, makita naton siya sa Philippians chapter 2 verse 15. Nga nagasiling siya sa hiligaynon nga pagpatpat, nga nagasiling siya, agud nga mangindi sa lawayon kamo kag walay daya, nga mga anak sang Dios nga walay kasawayan sa tunga sang kaliwatan, nga tiko kag balingag, nga sa tunga nila mangin sa magasiga kamo subong nga mga sulo sa kalibutan. Uturan ato pagtuon nagapayag siya, in all ages the Spirit of Christ which was in them has made God's true children the light of the people of their generation. Joseph was a light bearer in Egypt. In his purity and benevolence and filial love he represented Christ in the midst of a nation of idolaters. While the Israelites were on their way from Egypt to the promised land, the true-hearted among them were a light to the surrounding nations. Through them, God was revealed to the world. From Daniel and his companion in Babylon, from Mordecai in Persia, bright beams of light shone out amid the darkness of kingly courts. In like manner, the disciples of Christ are set as light bearers on the way to heaven. Through them, the Father's mercy and goodness are made manifest to the world, is shrouded in the darkness of misapprehension of God. By seeing their good work, others are led to glorify the Father who is above. For it is made manifest that there is a God on the throne of the universe whose character is worthy of praise and imitation. The divine love growing in the heart, the Christ-like harmony manifested in the life, are as glimpses of heaven granted to men of the world. The world watches to see what fruit is born of professed Christian. It has a right to look for self-denial and self-sacrifice from those who claim, believe, advance truth. O sining niya sa katapusan, nagasining siya, God has ordained that His work shall be presented to the world in distinct holy lines. He desires His people to show by their lives the advantage of Christianity over worldliness. By His grace, every